Kanyang sinabi, ang totoo, kahit ako'y nakakarinig ng lalaking sumisigaw at parang humihingi ng tulong. Pero hindi ko pa siya nakikita kagaya na nangyari sa'yo. Kaya naniniwala ako sa'yo, Denso. Nakikiusap lang ako sa'yo na huwag mo na lamang sabihin sa mga kapatid mo at ibayan mo ang loob mo. Ang turan pa ni Papa sa akin. Yun lang ang gagawin ko, Papa. Ibayan ang loob ko. Hindi mo pwedeng umalis na tayo rito at maghanap ng ibang malilipatan. Kahit maliit lang, basta walang multo. Wika ko. Denso, hindi ganun kadaling maghanap ng bago nating malilipatan. Saka nakausap ko yung may-ari nitong condo unit. Ang sabi niya, hindi nananakit yung multo rito. Ang sabi pa ni Papa. Hindi na dati pang may multo rito, pero kinuha niyo pa rin yung unit. Hindi makapaniwalang tanong ko. Lately ko lang nalaman na may naramdaman na akong kakaiba at pinunta ko yung may-ari nitong unit. Inamin niya na meron lang namatay na matandang lalaki sa unit na ito. Doon mismo sa kwarto natin. Ang sabi niya, yung unang may-ari nitong unit ay isang mag-anak na may kasamang matandang lalaki. Tapos umalis yung buong pamilya at iniwan na yung matanda. Hindi na bumalik sa dahilan na walang nakakaalam. Pagkukwento pa ni Papa. Ayon pa sa kwento ni Papa ay namatay ang matanda sa atake sa puso. Pero ayon sa investigasyon ng mga pulis sa ilang araw din itong walang makain dahil sa nakakulong ito sa kwarto. Hindi ito makalabas upang kumuha ng pagkain sa kusina hanggang sa binili na nga ang unit na yun na nagpapaupa sa amin. Ang pangalan anak mo? Inay. Good night. Tinisitan ka pati ng ano ay. Ha? Tinisitan ka ng pusod. This is a double suction Dinos nga daw. Strong suction cups stay secure. Nasa baba na Perfect daw. for home workouts. Nasa baba na daw. Gusto ng lumabas. Ready to use immediately. Loved by fitness beginners. Hurry to Lazada and shop now. Tumira. Ilang beses na rin daw na pinabless ang unit na yun, pero hindi raw talaga umaalis ang kaluluwa ng matanda. Siguro raw ay nandun pa rin ito dahil hinihintay nitong balikan siya ng pamilya niya na nang iwan dito sa dahilan na walang nakakaalam. Inilabutan ako sa mga kwentong yun ni Papa. Hindi man ako sigurado kung totoo yun o hindi ay hindi ko maiwasang maawa sa matandang lalaki sa sinapit niya. Hindi ko ma-imagine na may mga taong magagawang iwanan ng isang matanda na walang pagkain. Yung ilang oras nga lang ako na malipasan ng gutom ay nangihina na ako. Ano pa kaya kung ilang araw pa? Ang sabi ni Papa, hindi naman daw nananakit yung kaluluwa ng matandang lalaki. Pinayuhan siya ng may-ari na kung sakali na meron kaming maririnig at makikita ang kakaiba ay huwag na lamang naming pansinin. Bakturaw kami na parang wala kaming nakikita o naririnig. Nangako pa raw ito kay Papa na hindi nananakit ang kaluluwa na nasa unit na yon. Ganun pa man ay hindi pa rin naalis ang takot at pangamba sa akin. Ang hirap parang manirahan sa isang bahay kapag nalaman mo na merong multo doon. Sabihin na hindi siya nananakit, pero the fact na naririnig at nakikita ko siya ay talagang nakakatakot, Papa Dudut. Hindi naman ako talagang matapang pagdating sa mga ganyang bagay, lalo na. At yun ang first time na nangyari ang mga ganon sa akin. Iginit ko kay Papa na lumipat na lamang kami, pero aniya ay 6 months ang kontrata na pinirmahan niya sa unit na yun. Araw pagkatapos pa ng kontrata kami makapaghahanap ng malilipatan. Inassure naman niya na ligtas kami roon basta huwag na namang naming papansinin yung matandang lalaki kapag nagpaparamdam. Napakahirap na gawin ang sinasabi ni Papa na i-ignore na lamang yung matandang lalaki. In-expect ko na lamang na hindi magiging maayos at tahimik ang pananatili namin sa condo unit na yon, Papa Dudut. Sinasamahan ko na lamang din ng napakaraming dasal. Hindi ko na rin yun sinabi sa mga kapatid ko kasi matatakutin ako at mas lalo silang matatakutin.
Maasa na lamang ako na totoo ang sinasabi ni Papa na hindi naman nananakit yung multo. Nagdarasal din ako na kung magpapakita siya ay sa amin na lang ni Papa at huwag na sa dalawa ko pang kapatid. Lumipas pa ang mga araw habang kasama namin si Papa ay hindi namin nararamdaman ang presensya noong matandang lalaki. Nagkausap din kami ni Papa at ang sabi niya ay tatapusin lang namin ang 6 na buwan na kontrata namin sa condo unit at lilipat na kami. May nirecommend na raw na house for rent ang kakilala niya sa kanya. Baka may multo rin doon, Papa, ha? Sinisiguro mo ba na okay doon compare dito? Tanong ko kay Papa. Sigurado ako na walang multo doon, Denso. Bagong bahay pa lang yun at tayo ang unang titira. Tugon pa ni Papa. Nang time na yon ay 2 buwan pa lamang kami sa condo unit na yon, Papa Dudut. May 4 na buwan pa kaming titiisin pero inisip ko na mabilis lamang ang araw. At hindi ko mapapansin ay nakalipat na kami. Yan nga lang mas naging mahirap sa akin ang pagbibilang ng araw dahil mas lalo yung bumagal dahil sa mga pamilyari na talagang nagbigay ng takot sa akin. At habang buhay na hindi ko makakalimutan. Isang araw wala noon si Papa at wala rin pasok ang mga kapatid ko. Kaya nasa condo unit lamang kami at nanonood ng TV. Biglang tumawag si Lola sa cellphone ko at sinabi niya na nasa baba siya ng building. Sunduin ko raw siya kasi meron siyang mga dala. Agad ko siyang pinuntahan sa baba at may dala siyang 3 eco bag. Aniya ay doon siya matutulog at magluluto rin siya ng pagkain namin. Pagdating ni Lola sa unit namin ay tinanong niya kung nasaan si Papa. Ang sabi ko ay may trabaho at sa susunod na araw pa ang uwi. Nainis si Lola dahil aniya ay weekend daw pero hindi man lang magkaroon ng oras si Papa sa amin. Ipinagtanggol ko si Papa kay Lola. Ang sabi ko ay naiintindihan namin si Papa dahil trabaho naman ang inaasikaso nito. Hindi na lamang nagsalita si Lola at nagluto na siya para sa pananghalian namin. Ang totoo ay mabait naman talaga si Lola. Hindi ko lang talaga nagustuhan sa kanya yung galit niya kay Papa kahit matagal nang napatunayan ni Papa na nagbago na siya. Kahit nga wala na si Mama ay hindi pa rin siya nakikipag-date sa ibang babae. Kung tatanungin ako ay gusto ko na magkaayos na sina Papa at Lola kasi naiipit kami magkakapatid sa hindi nila pagkakasundo. Kung minsan, ang hirap din na mamili kung sino nga ba ang dapat namin kampihan. Nag-text na rin ako kay Papa na nandun si Lola at doon ito matutulog. Ang sabi ni Papa ay wala namang problema. Sa kwarto namin na lang daw patulugin si Lola dahil may extra bed doon. Oras na ng pagtulog namin. Sinabi ko kay Lola na doon na siya matulog sa kwarto ko. Dahil sa matanda na si Lola ay maaga siyang natulog. Alas 9 pa lamang ng gabi, tulog na siya habang kaming magkakapatid ay nanonood pa ng TV. Bandang alas 12 ng hating gabi, sinabi ko kina Sarah at Polo na matulog na kami. May content, may idin. Still rocking Adele lipstick at Big 5. Time to glow up. Detail Cosmetics Black Stain gives you last and shine with vitamin E, hyaluronic acid, and Alfredo oil plus layers serum and color for mass resistant wear.